Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga taga-subaybay sa araw-araw na pagpapala. Muli po ito ang inyong lingkod, Pastor Bong Morga ng JCSJO Batasin Outreach, Taytay Rizal. Bago po tayo magsimula, tayo po sandaling manalangin. Aming Ama, sa oras na ito, muli o Diyos kami ay humihingi ng tawad sa iyo sa aming mga pagkukulang, pagkakamali, lahat namin nagawang pagkakasala laban sa iyo o Diyos, sa isip, sa salita at gawa. Ama, patawad po at linisin mo kami at hugasan ng banal na dugo ng Panginoong Kristo upang malinis kami sa lahat naming mga kasalanan. Salamat po sa biyaya ng kapatawaran, ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, pag-usapan natin ang salita ng Diyos. Sa bawat isa sa inyo, ito po'y lagi nating nakikita at nalalaman sa mga lugar kung saan may peligro at mga delikadong sitwasyon. Ang salita na warning o babala. Ang Biblia po ay nagpapaalala sa atin sa Pahayag chapter 20 verse 15. Ito po ay pinakikita dito, nangangahulugan na ang anumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay at hindi sumampalataya ay hindi tumanggap ng kaligtasan ng Diyos ay mapapasa apoy. Sa talata po na ito, binibigyan diin at linaw ng Diyos na walang salang pagkahiwalay sa ating Panginoon sa takdang araw ng kanyang paghuhukom kapag ikaw ay hindi nasumpungan ang pangalan sa aklat ng buhay. Amen po. Meron pong 3 punto na napakahalaga na dapat mo pong malaman, aking kapatid. Number 1, kahalagahan po ng aklat ng buhay. Ito ang talaan ng mga taong sumampalataya at may buhay na walang hanggan. Amen po? Katulad po ng isang estudyante o mag-aaral, kung walang attendance, walang pruweba na ikaw ay uma-attend sa eskwelahan. Ganon din po, sa pagpasok sa kaharian ng langit, ang batayan po ay ang aklat ng buhay bilang attendance o checklist doon po sa kaligtasan na ipinangako ng Diyos para sa bawat mananampalataya. Number 2, huling paghatol. Ang mga hindi nakasulat ang pangalan ay hahatulan ayon sa kanilang gawa at mula sa kanilang gawa tatanggap sila ng karapatang gantimpala ang pagkahiwalay sa Diyos o ang pagkapasok sa kahariang ipinangako. Amen po ba? Pangalawang kamatayan. Ang lawa ng apoy ay hindi pisikal na kamatayan, kundi permanenteng kalalagyan ng mga taong hindi ligtas at hindi sumampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Sa madaling sabi, ito ay isang seryosong paalala na ang kahalagahan ng pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos ay napakahalaga at hindi mo po dapat baliwalain. Hayaan mo kapatid na sa pamamagitan ng mga salitang ito, pinupukaw ng Diyos ang iyong atensyon. Hindi ang sarili mong kagustuhan o katigasan ng ulo ang dapat mong pairalin, kundi makinig ka kapatid sa paalalang ito. Sa oras na ito, hindi ka lang kinakausap ng Diyos, kundi buong puso at pagmamahal kang pinaalalahanan na bigyan mo ng pansin ang kanyang salita para sa iyong ikabubuti, kapakanan at higit sa lahat kaligtasan. Hayaan mo sa oras na ito muli loobin ng Diyos na mangyari kung ano ang kanyang kalooban para sa iyo kapatid. Salamat sa iyong pakikinig sa bawat isa. Hayaan nyo muli na sumain nyo ang araw-araw na pagpapala mula sa ating Panginoon. Salamat sa inyong pakikinig sa pangalan ni Jesus. Amen.